Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa ibabaw ng bubong. Ayan, dito kami gumagawa. Pinipinturahan namin ng bahay na to. Huwag nyong i-skip muna. Mayroon lang akong share sa inyong bagay na kung bakit yung mga bagong kabit na yero o bubong. Pag minsan nakaka-encounter kami ng ng nagpapapintura ng bubong. Tataka sila kung bakit kagagawa lang ng kanilang bahay, kinakalawang agad yung kanilang mga bubong. Ayan, ngayon pakikita ko sa inyo ang dahilan kung bakit nangyayari yun sa mga bubong ng bahay ninyo. Ayan. Importante itong mga katropa, lalo na sa mga kontraktor, sa mga architects, engineers, mga engineer natin dyan ng kontrata ng bahay. Ayan, baka hindi nyo to alam. Ito yung kadalasan dahilan kung bakit mabilis na nasisira ang bubong ng mga bahay. Ayan, papakikita ko sa inyo kung bakit. Ayan, nandito tayo ngayon yan, sa laylayan. Ayan. Nakikita niyo yan. Ayan. Ito po yung naipon. Ayan, tingnan nyo, bagong-bago lang ho tong bahay na to, hindi pa ho natitirhan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, puro kalawang na. Ayan, lalo sa loob ng gutter. Ayan. Ang sanhi po niyan ay itong mga ganito. Yan po yung mga hibla-hibla o kumbaga sa kahoy, yung parang kusot ng yero dahil sa pagbabarina ng mga ganito. Ayan, imagine nyo po ilang torx screw yan babarinahin. Yan, ganito, kung gaano kalapat yan. Tapos may ipon yung kanilang mga mga hibla-hibla ng yero. Ayan, tignan yung kapal. Yan yung naiiwan dyan kasi hindi naman basta-basta inaanod ng tubig yan kasi medyo mabigat yan. Kaya kalimitan yan naiipon dito sa ganitong mga laylayan. Ayan, makikita nyo. Yan na po yung pag-uumpisahan ng kalawang ng bahay ninyo. Ayan, kita nyo, kapala ng kalawang. Kaya magandang gawin po nyo, halimbawa magpapagawa kayo ng bahay, pagkatapos pa lang ho ng pagkakabit ng inyong bubong, ipalinis nyo agad para mawala yung mga pinagbarinahan na yan. Ayan, saka itong mga pinaggamitan ng ribit, yan yung isa sa mabilis kalawangin, tapos hahawa dyan sa yero. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa baba natin, ayan, ang dami, kinakalawang na siya. Ayan, ayun, hanggang doon, yun, mga galing yan sa blind rivet, kinakalawang din po yan. Kaya pag hindi po nilinis yung bubong, ayan ang mangyayari, mag-uumpisa na yung kalawang dyan hanggang sa mabubutas na yung bubong. Kaya magtataka kayo kung bakit bago pa yung bahay nyo, makapal naman yung yerong binili nyo, ay kinakalawang na agad yung mga yero. Ayan, tingnan nyo dito sa bandang taas ito, halos di masyadong pero pag dito sa mga laylayan, ayan, nakikita nyo, ayan, nakikita nyo yan, puro kalawang na. Ayan, hindi pa po natitira ng bahay na to, bago pa lang po namin pinipinturahan. Pero tingnan nyo naman ang kanilang bubong, lalong-lalo na yung gutter. Ayan, dahil dyan po naiipon yung mga pinagbarinahan. Ayan, dyan na ngayon pag nabasa or nahamugan, kakalawangin na. Yan na, mag-uumpisa ang kalawang dyan hanggang sa mahawa na yung gutter nyo, yung inyong mga bubong na yero. Ayan, ganyan na ho ang mangyayari.
bago pa lang kayong nakakatira sa bahay na pinag-ipunan nyo para mapagpagawa, tapos hindi magtatagal may sira na yung bubong dahil sa kalawang. Ayan, kaya kung mayroong sa mga kontraktor dyan, dapat maging aware kayo sa mga gantong bagay. Dapat concerned din kayo sa mga kliyente ninyo. Bago nyo iwanan yung inyong ginagawang mga bubong, palinis nyo muna. Yan, sa mga architect, sa engineer, ng mga nangungontrata. Ayan, dapat alam nyo yan. Para hindi rin kayo masira sa mga kliyente nyo. Kahit doon sa mga dapat ina-advise nyo rin to doon sa mga roof dealer, yung sa mga nagdi-deal ng mga dealer ng mga yero. Dapat sinasabi nyo rin to sa kasi yung ibang na-encounter namin, sinisisi nila sa yero. Sabi ng mga nagpapintura sa amin ng bubong, mahinang klase daw yung kanilang nabiling yero, kaya hindi nila nire-recommend yung tindahan na yon dahil mahinang klase yung yero. Pero ang totoo yan, dahil dyan sa mga sa mga pinagbarinahan na iipon, tapos kakalawangin na. Tingnan nyo to, hindi pa natitirhan yung bahay. Ayan, kakaroon na siya ng pag-uumpisa ng butas. Ayan. Ayan. Kaya kung may mga kakilala kayo mismo sa bahay nyo, lalo sa bagong papagawa ng bahay, i-share nyo tong video na to para aware sila sa pwedeng mangyari sa kanilang mga bubong pagdating ng araw. Dapat pagkakabit ng bubong, yan, palilinis nyo agad. Mas maganda kung yung power spray para talsik talaga yung mga pinagbarinahan na yan. Ayan, nakakaawa naman tong na to. Ang laki pa naman ng bahay na to. Tapos kinakalawang na kagad. Kailangan malinis talaga yan bago iwanan ng mga contractors, para hindi naman nakakaawa yung mga nagpapagawa ng bahay. Ayan. Okay guys, share nyo lang to sa mga kaibigan nyo na nagpapagawa ng bahay, o kaya check nyo ng mga bahay nyo habang may pagkakataon pa, hindi pa malalaang yung mga kalawang ng bubong nyo, palinis nyo na. Okay, hanggang dito lang ating video. Yan, sana makatulong sa inyo para hindi naman masayang yung mga ininvest ninyo mga Ayan, ang dami yung mga pinag-anuhan Ayan, kalawang na yan guys. Yun naman. Nangyari na. Okay. Salamat sa sana ma-share nyo to para makatulong din sa iba.